Isa sa pinakamaugong na pangalan ngayon para sa pinag-aagawang kampyonato na matira mayaman ng PSV ay ang pangalan ni Sixthread. Mukhang seryoso si Sixthread na pagharian ng tournament na to. Grabe kasi yung ipinakita niya noong una at ikalawang yugto ng torneo. Talagang dinumina niya yung mga kaharap niya sa entablado. No mercy kumbaga. Ipinakita niya na iba ang kalidad ng sulat ng 2019 Isabuhay Champion. Ang pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang molesta yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking mind your damn business! Ano pangalan ng GF mo, Irish? Irish? Hoy, Irish! Pangaralan mo to! Natatakot pa ba sa karma itong gago? Nako, huwag ka magdadalang tao hanggat di nadadalang tao na to! Sensitibong usapin yan na ang kailangan mga eksperto. At hindi dahilan ng battle rap para kalimutan yung salitang respeto. May mali man o wala, hindi na para kinikwento. May mali man o wala, ang alam ko lang, wala. Hindi ako perpekto, ganun lang yun. Bakit? Napakinggan mo ba yung side niya? O ni Kane? Motherfucker, don't lie! Para saan yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun lang yun! Ano? Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin si Badang, marami pa tayong pag-uusapan. Si Boy Pustiso nahihirapang makipagsabayan pagkalaban sa damakmak na yung punchline. Ramdam agad pagtamlay sa pagpatak ng clutch ay madalas na lang nagkakalat tuwing pagkagat ng crunch time. Ganun lang magtahi ng bara, hoy bata ka pa. Ginagaya mo si Apex pero di mo yata dama. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-bars kang tanga. Speaking of Apex, nung finals namin, makikita nyo sa video, gumaganon to sa likod, oh. Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kada clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo'y salpak. Habang nanatili sa babayang karir mo na palpak, agwat natin tambak, yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap back. Speed rap inilunggo. Tas grabing pangingayon ko kay GL sa mga post dahil sa wrong grammar niya. Eh si Lipcram yung kabatel, huwag kang squatter, tangina. Parehas pa naman ang bayan. Tiga Leyte yan sila o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan nyo ay mas tinuring na bayani siya? Kaya ikaw, Mot, Tomas, asan si Tomas? Wala. Tomas, ingat ka sa inakala mo na bestie. Poison pistol ba naman yung next round mo? Di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat. Halatado pagka-peki. Binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Anon? Easy. Ribat na ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Magpaliwanag ka sa mga tinarantado mo sa eksena. May RAM siya sa pangalan. Sumakto din sa tema. Di mo to kailangang i-rebut. I-reboot mo yung palyado mong sistema. O siya, XB. O sige, pag-usapan. Diss Track 2020. Nagsimula sa konting di pagkakaintindihan lang hiya. Nabanggit ng kagrupo kong si JR yung XB, tas uminit na bigla. Pagbukas ko ng Facebook, yung pangalan ko nadawit na ng kabila. Sige, pag-usapan natin yan. Total feel na feel mo namang abogado kanila. Isa kayo sa gumawa na reaction video Ano yung kwarta nalasahan? Nakinabang din pala sa beef, baka nga daw magatasan. Isa yon sa Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon, kasi kailangan niya ring magpasiklab para mas makadikit lalo dun sa G-Wolf. Gets namin iyong mentalidad. Pero nobody ka pa rin, bobo. Harapin realidad, nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad.
naawa ka sa sarili mo, king ina. Masakit pero hindi mo kayang maging sila. Huwag mong pangaraping maging iba, pangarapin mo maging iba. Ganyan din ako nung unang sampa ko. Nasilaw sa kung anong uso. Ang kaso, nagresulta sa tanging beses lang na nakuha akong matalo. Pero kalaunan nakapa ko, hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado! Bukod sa solidong sulat ni 60 sa battle na to, kapansin-pansin din na malaki yung in-improve ng pagre-rebat niya. At isa yun sa dahilan kaya nakuha niya yung malinis na panalo. Siya si Floy, yung bumatel sa pakusganay na puro bias yung crowd, talagang kakaiba. Biruin nyo, wala pa yung punchline, naghihiyawan na sila. Bias yung sa Davao. Talaga, pre? Pero nung nag-champion ako sa Maynila, ba't wala kayong nasabi? Paano Davao? Bias? Huwag kami tungaw. Baka nakakalimutan mong walang 3GS sa Mindanao. Sip-sip kay kuya. Tapos pinangalan ng Ibayo si Damuho. Yung AE alter ego. Puts! Napasubo! Di ba laking 187 ka? Sila kamawang yung Lodi. Makalipas ng ilang taon, naging member ka ng Nozomi. Congrats! So, bata ako ni Andrew E. Ikaw nga, bata ka ni Shernan? I mean, nagets mo ba yung diferensya? Kung gaano ka-insulto yun sa'yo, Repa? Pinagkukumpara niya yung bata ng isang icon sa isang bata na pinagtatawanan lang sa eksena, tarantado! I-maintain yung label mong fake imitation kung ikaw yung next na luli. Pinapasahura ka ni Badger! Round 3, 6th threat, let's go! Boss, ikaw pala nagpapasahod sa amin? You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin o sa balik. Sa ikalawang yugto ng torneo ay kinaharap naman niya ang pambato ng Olongapo na si Akata sa mismong baluarte pa nito. Pero kahit nadayo si 6th threat ay hindi ito nagpa-apekto at nagawa pa rin niyang dominahin ang buong battle. Ngayon napansin ka bilang Akata. Yeah, hooray! Pero paano yung mga naiwan ni Nico sa kahihiyan at mga nabitray? Ano mang palit mo ng pangalan, you still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro past due, yung resulta retrospective. Anong walang connect yung huli! Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason? Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga. Like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance, sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Diba ikaw pa simuno ng pag 3GS squatting? Ngayon aalingaso yung panghik. Si Pistol ng Lilimos Validation, Poison sanay sa rejection, hoy gago wag kami. Yun at yun din yung mga nakita namin problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginagante. Okay, kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para may karamay ka din. Puway, doon pa sa tinuturi mong kalaban ka nakahanap ng kakampi. Bakit? Dahil sa pagiging salbahe, pinapalakpakan ka nila? Nitong mga to, pues matuto at makinig. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman ulit. Kaya manlait na go, sabay
konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong akat na show, ako yung closing remarks. Yung karma nagiging evident. Therapy session, pwede rin. Hanap mo gamot sa depresyon, best tanggapin mo to at taste of your own medicine. Kaya ano, Phoebus, tulungan itong manok nyo makarecover. Is there's levels to the shit, dog. Laging timeless yung obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga GOAT, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Ina, pasensya sa term, pero bobo. Capital B-O-B-O. Ang ina yung Davao, nilipat sa Davao del Norte. Ang bugok mo kasi. Kami yung nayayanig sa mali-maling linya na iyong pinagsasabi nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag na salisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad. 7 sina yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par. Walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip, asa! Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala! Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung feeling lang edukado, dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis train na bao. Sa ngayon ay nasa semifinals na ng Matira Mayaman Tournament si Sixth Threat at makakaharap niya ang kapareho niyang kampiyon ng isabuhay na si Shei. Kung kayo ang tatanungin sa tingin nyo, kaya bang makuha ni Sixth Threat ang titulo ng Matira Mayaman? Gusto ko malaman ang inyong opinion kaya i-comment nyo na yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan.